Di na ako nakapag-vlog eh. Masyado ako nakinig eh. Nakakakilig yung sarap eh. Ito na yung submarine, guys! Ano yung mga usual binibili ko sa 7-Eleven whenever I'm here in Japan? Ang galing. Yet you still trust that God is in charge and He will take care. Word for the day, suboy. Suboy. Good morning, guys. We are in Hiroshima Station, riding the Sanyo line going to Kure Station. Pupunta kami sa isang Catholic church doon kasi may talk si Mike doon and we will meet new people. Hopefully, they will become feasters in Kure. So, magiging feast light Kure na sila. Nakatayo kami ngayon kasi ganito yung situation. Di pa naman umaandar yung train. Yan yung mga luggage namin. Sasakay kami ng rapid train to. So, ibig sabihin, pili lang yung stops na isa-stop ng train. Pag local train, every stop, magsa-stop siya. And then, if you want to ride the Shinkansen, akit ka lang sa taas. Marami namang signs, di ka naman maliligaw. Good morning from Ibierneses. It's a blessed Saturday today. Hindi pa nagsasara. 10 o'clock pa magsasara yung tren. Pakita ko lang sa inyo yung 7-Eleven haul namin this morning for breakfast. Nakain na namin eh. Burrito, ham and cheese. Masarap yan. Yan yung breakfast namin. Pinainit na lang namin. Bumili ulit ako nitong Kyoto Matcha Latte Starbucks from 7-Eleven din. This one is Belgian waffle. First time ko itatry. Our favorite tuna mayonnaise onigiri. 165 yen. And then, si Mike, favorite niya na kape, Georgia, black coffee. Tapos, naubos na ni Mike yung Spam. Pero itong Spam, nabili namin kahapon sa Family Mart. 266 yen naman to. Tapos, bumili rin ako nito kasi fiber. Kasi alam niyo na, hindi ako ma-jebs. So, try ko lang mamaya. Pero pag nandun na kami sa bahay ng friend namin, kanina bago kami sumakay, punong-puno tong tren na to. Lahat sila nagsilabasan dito sa Hiroshima Station. So our vlog for today is going to be ano yung mga usual binibili ko sa 7-Eleven whenever I'm here in Japan and ano yung presyo nila. For starters, this potato chips na parang french fries, cheese flavor is 218 yen. Iba-ibang flavors yan. And then, ito, binaon ko nung isang araw. Chip Star, it's 144 yen. Ang dami rin palang kalbi, oh. Natikman ko na to, masarap din to. 185. Mas maliit siya ng konti compared dito. Ayan, dalawa yung size niya. So, 185 tong maliit, 218 yung malaki. Ang water nila ay 118. And then, usual din na binibili sa kanila, like itong mask. It's 264 yen yung mask. Tapos, itong mga cup noodles nila, 7-Eleven lang yan. May tatak na 7-Eleven. 158. And then their peanuts, 198, 128, 118, 168. Roasted almond, syempre mas mahal, 298. Tapos meron din silang fried chicken skin. Ang sarap to, 198. Squid and seaweed tempura chips, 128. Kung gusto nyo ng mga beer, nasa 218. Yung mga beer, 200 plus. May 150 din na beer. Then, tea, 138. Unsweetened green tea. Binibili ko rin yan. Dito tayo sa Starbucks na latte na 500 ml, 198 siya. And then, itong mga to, like, favorite ko na vitamin C, 147. Ito yon. Iniinom ko yan. Ito may collagen, tsaka hyaluronic acid, 147 din. Ito rin, vitamin C din, 160. May mga yogurt din sila, 165. Tapos mga, ayan, no, mga ganito jelly-like. Energy, vitamin, mineral, nasa 210. And then, here's the musubi. Mga tuna, mayonnaise. It's 165. Kung gusto nyo ng quick bite. Meron din silang mga maliliit na gulay. Kito, may maliliit na broccoli. 278. Tapos may eggs pa, 298. Tapos may mga tofu na may rice. Nasa 498. Ito yung breakfast ko kanina. Burrito. 320. Ham and cheese. Ito yung favorite ni JM. 250 naman yan. Tapos ito yung favorite ni Mike. Melon pan, favorite ni Mike to. Yan. Lagi niya kinakain. 138. May churro sticks pa.
Guys, hindi lahat ng convenience store 7-Eleven lang meron nito. 158 naman tong churro sticks. Hindi ka talaga maubusan. Pwede ka magtipid dito sa 7-Eleven. Ito yung matcha latte, 219. Dito naman tayo sa mga tsokolate. Ito yung usual na snacks ng mga kids. 263. Ito naman, 263 din. Paki 225. 209 tong topo. Protein bars, 170. At ito ang favorite chichirya natin, Calbee. Mga 190. Ito, in-order ko kanina. 148 Belgian waffle. May maliliit din na chocolate macadamia, 210. Katsudon style potato stick, 245. Wow, interesting. So ito yung mga candies, chocolates. Ay, meron ding maliit na ganito, 161 lang. Almonds, 175. At ito yung uuwi ko sa pamangkin ko, tsaka sa tatay at nanay ko. Chocolate cream puffs. 178 lang siya. Favorite talaga nila yan. Lagi nilang tinitira yan sa bahay. So, dito lang yan sa 7-Eleven meron. Meron din silang mga candies, mints, jellies. Ito, sikat to pero di pa ako nagaganito. Ayoko kasi yung mga jellies. Mga 150 lang yan. Tapos ito, pinabili sa akin ng friend ko. 105 lang siya. Mints siya, maliliit lang. Masarap, kakatikim ko lang. Bumili din ako for myself. Sikat tong brand na to here, Haichu, 127. So yeah, marami dito sa 7-Eleven. May payong pa, may mask, may mga medyas. Actually, si Mimi, if you know Mimi Miyako, ang tawag ko sa kanya, Queen of Korea. Andun siya ngayon. Nagpapahanap siya sa akin ng 7-Eleven limited edition socks. At sobrang dami ko ng 7-Eleven na pinuntahan dito sa Hiroshima. Wala pa rin ako makitang 7-Eleven na medyas. So, kung meron man kayong mahanap, please message me on Instagram. Ibilin nyo ako ng 4. Tapos ipadala nyo sa akin. Babayaran ko kayo kung makahanap kayo. By the way, we're here in Kure Station. Naghihintay kami ng sundo bago kami makapunta sa next destination namin. So, parang probinsya yung feels niya. Dito na kami sa Kure Catholic Church. Ganito yung mga simbahan sa Holy Land. Simple lang. So, alas 12 yung English Mass. 12. Saturday ngayon. Ano ba to? Hindi pa to anticipated, di ba? May misa uli bukas. Yeah, 2 o'clock naman bukas ang misa. Magtutok si Mike later. Guys, nandito ako sa labas ng Kure Catholic Church. So, meron ditong group of Filipino community. Group na community ba? Merong community dito ng Filipinos. Dito sila nagsuserve English Mass. Although hindi all the time may English Mass. Pero I think parang monthly they try to have English Mass. Kasi ang problema nila dito, priest na nag-i-English. So later, after the Mass, there will be feast. So alam niyo naman yung community namin ni Mike. Ang ginagawa ni Mike, technically, nagtutalk siya. Nagbibigay siya ng inspiring talk related sa Bible. Tapos related to the daily life. So magtutalk siya later, after the Mass. And then we're gonna have feast, meaning may kainan after, ganyan. So ito yung itsura niya. O diba, ang ganda. Nice. Beautiful. With the view of the mountain. Walang pakita sa inyo tong punong to. Alam niyo na mahilig tayo sa punong magaganda. Look, it's so beautiful. Paano to ginawa? Galing ni Lord, no? Tapos dito medyo autumn na yung leaves. Nagtuturn na siya into orange. Maple tree rin siya. Kure is one of the cities here in Hiroshima. So alam niyo, may Hiroshima is probinsya. Ganda, galing. Na ako nakapag-vlog masyado ako nakinig Nag-talk si Mike kanina dun sa community dito kanina. Ganda ng community nila kasi alive na alive sila dito. Tapos, daming mga stories of faith and healing. Like, yung isa nakausap namin si ate, parang pang-apat na cancer na niya. Tapos ngayon, cancer-free na siya. Yun talaga sinasabi niya, pinoproclaim niya that the Lord is really good, that nothing is impossible with Him as long as you keep believing and, surrendering. Two brain surgeries and all. Tapos ngayon, she's alive and kicking and serving the Lord through liturgy. Binago daw talaga ni Lord yung buhay niya kasi pariwara siya before, dami na niyang bisyo and all. Tapos parang 360 degrees, binigyan siya ni Lord ng another chance to live again and to really proclaim na the Lord is really good. Yun. And that He heals. And thank you po. Salamat po. Yes. Yes. So, pag nandito kayo sa Kure, hanapin niyo si Ate Karen. Aalagaan niya kayo dito. Ko sa pag-organize
Yes. Marami tayong mga kaibigan dito. Ayan. Thank you rin po. See you next year. Sana. So, nandito kami ngayon sa Yume Mall. Ito yung mall nila dito sa Hiroshima. Tapos, sa parking, nakakatuwa. Wala nang ticket-ticket sila dito. Pinipicturean na lang yung plate number. Alam na nila kapag beyond 30 minutes ka na and more, tapos dun ka na magbabayad. Pero walang ticket-ticket dito. Galing ano? Lalabas lang kami kasi pupunta kami dun sa Kure Museum. Dito lang ang daan namin kasi dito kami nag-park dahil yung mga friends namin, ito-tour kami dito sa Kure. So it's a maritime museum. Wow, it's a massive submarine. Submarine ba yan? Hindi pa sigurado. Ganyan pala kalaki ang submarine? Oo. What the heck? Yung self-defense force ng Japan, they can only self-defend. That's the difference between their military and mostly every other nations. Yeah. They don't call it military, they call it self-defense force. Grabe. So, this submarine can occupy 75 people. Ito yung pangalan niya, oh. Kure Museum. So, sabi, first 1983, tas yung last na sale ay 2004. Ito itsura niya. The defense of Japan, a seafaring nation surrounded on all sides by the sea. Ito pala siya. So defense lang talaga siya, hindi siya Oo. pwede mag-attack. Hindi siya pwede mang-attack. So, duwag siya, ganon, charot. Hindi, loko lang. Loko lang nga eh. When they lost the war, the Americans forced them to make a constitution. But you cannot attack. Yeah, but you cannot. They will not Yeah, of accept course. they were forced Yeah, because they made their constitution. But in their constitution, they did not make a military. They made a self-defense. Yeah. So, parang concession sa war. Pag nandito kayo sa Kure, pwede kayo pupunta na dito. Outline of mines placed in the waters around Japan noong Pacific War. Wow. Yan yung mines. Like the games. Naghahanap ka lang ng mine, mamatay ka pa. Oo, ang laki pala niya ng isang mine. So one mine can actually destroy a Destroy what? Ship. A ship. Yan na, nabuhay na yung dugo niya. Ito yung itsura ng mina. Kung paano nilalagay yung mine. Diba? Ito yung mine. Tapos ito yung pampabigat, diba? Ito siya. Ganyan siya kalaki. So ito yung mine sa taas. As a countermeasure to the secretive mine laying, mine sweeping is a tough battle, requiring silence and even momentary carelessness can be fatal. Pwede ka talaga mamatay. Marami talaga namatay. Ito yung mga ginagamit nila ito pang yung mga mine sweep. Yeah, so mga ships na maliliit para hindi na tao yung pumunta. Oo, kasi namamatay sila. So, machines na and ships. And look at the gear. Yun yung gear nung araw. Paano ka mapoprotektahan nun, di ba? Yung ginagamit nila ng mga coil, mga parang ropes. Ang kapal. Yung coil, ayan. Oh. Grabe. Para siyang series of wires. So grabe, ganyan kabigat yung mga nandito sa mga ships na yan. Yan, this one, yung mga ropes na yan. Ito yung ginagamit. Tapos free lang tong museum na to, guys. Pag pumunta ka dito sa Kure. Isama mo na to pag nag-Hiroshima ka. Pwede mo na to puntahan. Train lang siya. 30-minute train ride from Hiroshima. Submarines defend Japanese water silently from underwater. The long hidden shapes and features of these submarines are So, marines, now right? slowly Sa emerging. ilan. The first submarine to come to Japan after World War II was one considered a masterpiece submarine during the war. Ito yung itsura ng submarine sa loob. Saan sila tumatambay? Ito dining siguro. Oh, yan. Dito makikita mo anong meron sa isang submarine. I got torpedoes, control Oo. panel, files. I ito think yung mga ito yung parang tao. strategy area nila. Yeah. And then bunk beds. Oo. Ang galing, no? Mess hall bunk beds. Non-nuclear submarines operate on battery power when submerged and rely on diesel fuel. So pag nagkaroon ng mga wounded or Ayan, meron silang, infirmary, parang gano'n. Ito naman yung engine room. This is the ship life or life in a submarine. Ganito yung itsura ng mga tao sa loob ng submarine. Yun yung banyo nila. Maliit lang. Ito yung lababo. Diyan na sila naliligo. Tapos ito, bed. Ayan, how to get on and off the experience bed. This is the experience bed kasi. Una, take off your shoes, stand to the left, and then plunge your head deep into the right side of the bed. Place your right foot on the bed below. Get on the bed while lie. Dapat nakadapa ka para pumasok. Ay, oo nga, you can experience it. Straight ni Kuya Koki. Place your head deep into the right side.
No, you have to be you have to lie on your stomach. Stop. You're not following the instruction. You're gonna hurt yourself. Okay, yan. Grabe, ang liit pala, nakaka-claustro. Minasay. Sarap naman ang food nila. Nasa loob ka na ng submarine, dapat masarap yung pagkain mo. And grabe rin, the path to becoming a submariner. So, there's training pala talaga. So, trained sila for water. Yan, yung nagda-dive sila. Pati sa fire, pati sa sudden water. Galing, ano? Dito, may periscope. You can see what the submariners see underwater. Ito na yung submarine, guys! Papasok na tayo. Pakinggan nyo na lang yung reaction. Oh my God, oo nga no. Wow! Ito na nga. Yung tulugan nila. Yeah, ang galing no. Kitang-kita mo talaga siya. Sabi nila, wag na daw kayo pumunta sa Osaka. Dito na lang daw. Hindi naman, joke lang. OA lang. Why Hiroshima? Oo nga, bakit? Hindi ko maalala rin. Give the answer na, ate. Gateway pa to. Okay. US wanted to see the real effect of damage which the atomic bomb can bring about. So they targeted the city which is not yet so affected by the previous air strikes. Remember, they were bombing Tokyo. And Not here. Not here. they need a certain scale of city, population of the city, so they don't want to have a small city to be a target. And of course, Hiroshima was military capital before, so maraming factors. Because of Korea. Yeah. Grabe, very historical pala talaga ang Hiroshima. So actually, Hiroshima city was a kind of used as a very experimental place For the US nuclear nuclear bomb. atomic bomb. The Atomic atomic bomb. bomb. Pwede kang bumili ng submarine barge. Ang cute! Ganda, ang ganda, ang ganda. Pag nagbukas na yung Yamato Museum, People should go. yeah, kasi makikita mo na yung mga battleship. Katabi niya yung Yume Mall, tapos itong submarine, Kure Museum. Punta ka na dito, mag-geo-uniqlo ka na rin after. Yan yung 1/3 of the ship pa lang. Naka-under repair kasi siya ngayon, yung buong museum. So yun na nga yung Yamato Museum. Totoo talaga. Kasi andun yung 1/10 of the ship. The size. The size of the ship. Yun daw yung mightiest and cutting edge technology na at that time. Pero hindi siya nagamit. Nagamit siya, pero nasink siya. Nasink siya. Bago siya naka-inflict ng damage sa Yeah. iba. Oo. Maybe it's a good thing. Maybe. Oo nga, no? Ano naman to? Parang mini submarine. Mini submarine. Pero hindi pa rin siya mini. Saan kaya galing yung Yellow Submarine na kanta? Di ba? Hindi sa Japan. Hindi ba sa Japan? I'm pretty sure. Oo nga, no? Ngayon sa Higashi, Hiroshima. Hindi siya sa city, guys. So, we're gonna eat authentic sushi here at Sushi Tatsu. Mahaba lang pila. So, mag-wait lang kami a little bit. Ang lamig dito. Mas malamig dito kaysa sa city. Para ka nasa ibang bansa. Para akong nasa Amerika. Ganun yung feels kapag nandito ka sa Higashi, Hiroshima. Para ka nasa Amerika. Kasi walang tall buildings. Tapos siya, parang lahat walang second floor. Parang ganun. May konti lang mga buildings dito. Tapos nakikita mo yung mga kotse, compact. Ayan yung mga kotse compact. Kasi maliliit yung mga streets dito. Sana may ganyan din sa Pilipinas, no? Grabe guys, sunog na yung ko. Kahit nagsa-sunblock ako, feeling ko umitim ako. Dahil nga yung araw dito, kahit sobrang lamig, tapat talaga sa'yo. Ayun, nakatulog ako sa sasakyan. Patutulog kami kila Ate Chat today. Thank you, Lord, kasi papatulugin lang kami sa kanila. Hindi kami mag-hotel this time kasi uwi na kami ng Monday. So pahinga muna kami, wala mo ng tour na tomorrow and on Monday kasi uwian na. So yun, thank you for being with me. Itsura sa loob ng restaurant. Oh my gosh, authentic sushi. Finally, we're gonna eat na at nag-order na kami. So meron akong bagong natutunan. Bago ko i-share yung iba. Di ba minsan nahihirapan ka magbukas pag ganyan? Sabi ng local na friend namin, si Ate Chat,
Ganito daw pala dapat magbukas ng miso soup. Press mo yung gilid. Yan, press. O, di ba? Wow. Oh, at least may natutunan kayo. Tapos dito, nag-pour lang kami ng green tea ba yan, ate? Green tea. Green tea. So, ito yung green tea. Isang ganun lang. Tapos, lagay mo na ng hot water. Ito, hot water to. Press mo lang siyang ganun. Yan, hot water. Sarap. Ito yung spicy. And then, kasi walang English na nakalagay. So, yan yung spicy na sauce. And then, yung isa, sweet sauce. And then, ang ordering, ganyan. Tapos, di ba, normally, dapat merong nakalagay dyan ng mga pagkain. Actually, makikita mo na dyan yung menu. Wala na dyan yung pagkain. Kasi daw, dati daw, merong mga high school students na binababoy daw yung mga ganyan. Yung plates, they're playing with the food. So, they get it and then, ang ginagawa nila, nililik nila yung pagkain. Tapos, they put it back. So, syempre, di ba, hindi okay yun. Kaya, medyo natakot na rin yung ibang mga restaurants. Kaya, naging ganito na lang siya. So, order ka na lang with the tablet. So, ang first namin ay ito, ang haba nung sushi. And then this is the miso soup. And then omelette, tempura, sushi, salmon, sushi, miso soup. Sarap. Ate, mag-pray na kami. Ay. Then so Lord, this again, it's about to receive the Lord. Lord. Amen. Wow. Gawa mo rin ako ng sauce. Ano sa'yo? Ano sa'yo? Hati tayo dito, tig-isa tayo para we can try. Wow. Thanks a lot, my love. First bite. Wow, it's real. How am I supposed to eat this? Oh, word for the day, for the night. Sugoy. Sugoy. Sugoy is wonderful. Sugoy. Wonderful. Wow. Grabe yung... This is for the... Ito yung kinain ko. Let's go with salmon. Hi. First bite. Thank you. Nakikita nyo ba? Ayan. So, seared super salmon. Ang sarap. Sarap nga eh. Nakakakilig yung sarap eh. Sabihin nyo, Wishi, Oh my God. hindi masarap. Para authentic. Guys, saan ka nakakita na ang haba-haba nitong omelette? Oh, mas mahaba yung omelette sa rice. Ganito dapat. Authentic. Okay, correction. The right way to eat sushi and putting it with sauce, iro-roll mo siya sa harap. I-roll. Turn mo siya. Para yung fish or yung salmon, yun yung matatouch nung sauce, hindi yung rice. So ito, di ba? Ito turn mo siya. Ay, mali! Ano ba yan? Mali pa din. Turn on the side. Hindi. So, hawakan mong ganyan. And then, baliktarin mo. Ano? Yan, ganyan. Ulitin natin. Ang dami lang naman kasi nito. Ganyan. Turn mo lang siya ganyan. Para yung fish yung mag-touch, hindi yung rice. Tapos subo mo na. Ang dami lang naman eh. Ayan na yung macaron. So you see how really raw it is. And this has ginger flavor. So ginger yung tatanggal ng lansa. And then you just eat it as is. No sauce needed? No, you put in the sauce. And then when you're done, you can give this back and ask them to fry it. And they give it back to you and they say it's full of calcium. Enjoy. Wow. And so it's all crunchy. You're gonna eat the... Sarap. I like crunchy fish. Ordered another type of sushi. It's salmon and avocado. Sushi din. It's just hard to eat but it's good. I swear, gusto ko na spoon. I'm okay na. I can't wait for the ice cream. May pag nakakain kami ng good food. Really good food. We're waiting for one more chicken and then we will have Hokkaido ice cream. Chicken. Nililigpit na nila. Hindi na, wala na. Ang lotong. Wala. Dito na yung dessert namin. Hokkaido ice cream. Oishiso. Oishiso! Oishiso! Ayan na yung mackerel.
niya, no? And so they say to you, eat it well, it's full of calcium. Oh, sarap niya, no? And let's eat it with scallop. Okay. Kahit ano, harap sa akin. Oo nga, crispy oh. Para sa charon. Bro, try mo. Sige na, try. Para alam mo. Careful lang, huwag ka matusok. Naubos ko na. Ay, chicharon, di ba? Ang sarap. Kapag kinakain mo siya, For sure. mo, calcium. Di ba nga mahilig ako sa hito na sobrang lutong. Good morning! We are here in Mihara. It's also part of Hiroshima. Nasa probinsya kami, bundok. And we are here in their Catholic Church. Mihara Catholic Church. Ang misa namin today, it's November 2 All Souls Day, Sunday, 2 o'clock. Look at the trees. It's red. It's the church. Pero meron ding school here. Kinder school beside the church. Yan, ito yung itsura ng church. Tabihan nyo. Guys, English, Filipino mash. So, pati yung mga kanta Tagalog. So, ito guys, yung community hall nila. May kainan dito after. Ang solid ng Filipino community nila dito. Yung choir, all boys, readers, may Tagalog. English-Tagalog siya mix. Mga kanta, Tagalog. Si Father, marunong din mag-Tagalog. Konti, kahit na Indian siya. Indian ba siya o Mexican? Hindi ako sure. Ang galing. Solid nila. Figure out nila yung projector. Magandang hapon! First and foremost po, nararamdaman ko talaga ang warmth ng community ninyo dito. Palakpakan nyo naman pong bawat isa. So, hindi po ako taga Manila or taga any part of Luzon. Actually, taga Visayas po ako. Iloilo. So please allow me to greet you in my native tongue. Mayong hapon sa inyo tanan. Sa jahagid ko, hari ko di subong. Si Jesus, sabi niya, the good life is being poor in spirit, for theirs is the kingdom of God. Alam niyo yung translation ko nito? The good life is when you are in a desperate situation, yet you still trust that God is in charge and He will take care of you. Hello guys, si Ate Marilyn, may-ari siya ng isang, ano bang tawag dito? Sari-sari store van? Rolling sari-sari store? Yes. My gosh, dito sa Hiroshima, Japan. Tapos umiikot kayo sa mga simbahan? Sa simbahan din, pag ganitong mayroong misa. Mga apartments ng mga Pilipino. Yung mga Pilipino. Basta may Pilipino. So, ang dami nyo ng contact din talaga na Pilipino dito. Napakagaling. Tingnan nyo guys. So, lahat meron sila. Oo, kompleto yan. Kompleto yan. May chicharon, May suka, may lahat. toyo. Lahat. Gatas, skyflakes, chichirya, chaki. May Tinapay, isda pa, may tinapay, may pansit canton, may bangus. May salted egg nga eh. Tapos, for example, pag sa halal shop ka, may Oh my tuloy yung mga gosh! halal. Meron pang kaong. Oo. Pang Ano yan? fruit salad. Oo. Kasi yung all-purpose drink, hindi siya pwedeng mahirap siya i-split eh. Oo nga eh. At least dito, pasok na. Pwede na. No? Ito na talaga yung business ni Ate Marilyn. O, may Mang Tomas pa. Because you cannot live without Mang Tomas. May chicken cubes. May Nor. Oo, lahat. Meron yan. Lahat ng delata, meron din. Oyster sauce, magic sarap. Oo, sardinas. Nandito na lahat yan. Grabe oh. Pati chichirya, shampoo, conditioner, sabon. Tawag dito? Nabe? Name. Nabe? Hot pot. Hot pot in Japanese. Japanese hot pot na may spaghetti. Yay! And then there's this barangay ginger. Ang yung tawag sa Bentang-benta ka dito. Bentang-benta ka sa akin today, tita Eva. Favorite ka niya na. Favorite ka na niya. Pag si Ibo nasa grupo, masaya. Masaya. Okay, thank you for coming and we want to say thank you for our wonderful Yay! May speech.
Sandali lang, relax lang. So, we want to thank our guests for coming, Bro Mike and Sis Maine, and for helping us spread the word. Yes! Thank you for coming and for you guys for being here. Thank you for friendship and all praises to our Lord. Cheers, Kampai! Say hi to the vlog here. Hi! Konbanwa! This is my change career na kasi kung star na ba? Wait lang. Baka maroon ng PBB. Wow, look at that. What's rice? We're going home today! Finally going home. Okay guys, nandito kami sa Hiroshima. Hiroshima Airport kami, pero mag-Uniqlo muna kami before kami pumunta ng airport. So we're flying via HK Express. First time. So yung flight namin is Hiroshima, 2:40 PM. And then lalapag kami sa Hong Kong ng, anong oras nga tayo lalapag? 6 PM kami lalapag sa Hong Kong. 5 hours layover, and then Hong Kong to Manila, another 3 hours. So, dadating kami ng Manila around 1 AM. I'll share with you our experience sa HK Express later. But, let's take a moment to check the houses here in Takaya, Higashi, Hiroshima. Oh, ang ganda, no, ng mga bahay dito. Para ka nasa Amerika. Dito kami nakatira, kay Ate Chat. Ganda. Ang lamig-lamig guys. Alam nyo ba 10 degrees? Pero ito yung suot ko today. It's Uniqlo yung top. Tapos Uniqlo rin yung ultra warm heat tech. Tapos naka-Gio ko na pants. Tingnan nyo yung pants. And ito ang outfit natin for today. And then I have this ultra natural down jacket. Bigay sa akin ng ninang. Kasi warm to sa loob. Kahit manipis lang siya. Tapos madali siyang i-rolyo-rolyo. Nakalagay yan dito. Yan o. Natural down, packable. So, ganito yung itsura niya. Pagka pinak mo siya, maliit lang siya. Tapos manipis lang siya, pero very warm yung effect niya. Ganun. Hong Kong! Yan o, welcome to Hiroshima. Dito rin ako lumabas eh. Yan, online check-in. Tapos na tayo eh, online check-in. Oh, I miss this. Look at the trees, guys. Backdrop na kami. Dito sa Hong Kong Express. First time namin sasakay ng Hong Kong Express. Hello, guys. Nandito na kami sa airport. And ang ganda kasi ng Hiroshima Airport. Pagpasok mo sa entrance, akyat ka lang, departure area na. Tapos pagdating mo, yan na yung mismong boarding something. Pagpasok mo, yan na yun. So, we're flying via HK Express for the first time. So, ayan o. Tingnan nyo yung luggage namin. Sobrang punong-puno, lalo na yung purple kasi naka-extend na siya. We are now here in our boarding gate. Ang flight namin is 2:40 PM pa. Flight HK Express 823 bound for Hong Kong. So we have a layover 5 hours there prior to going to Manila. Hindi namin alam kung ano gagawin namin, if lalabas ba kami or kakain or sa airport na lang kami. But I just wanna update you kasi tapos na kami mag-security check at saka immigration. Upon checking in kanina, as first timer sa HK Express, alam ko marami sa inyo na nagtatanong kasi naguguluhan sa baggage allowance, luggage allowance nila, yung mga cabin baggage, ano yung mga check-in baggage and all. So, gusto ko kayong i-educate kasi first-hand information namin to na mismo na-try na namin. So, ayun na nga, nag-check-in na kami and then pagka lagay ng unang bag namin, which is yung gray bag namin, yung American Tourister na bag, ang weight niya was 25 kilos and then yung purple, which is yun yung expandable luggage namin, ang weight niya was 28 kilos. Tapos, pinaweigh din sa amin yung carry-on, yung yellow at saka yung orange. Pagdating sa orange, ang weight niya was 9. Something like that, 9? Ay, hindi. 12 pala. Something basta over siya. Tapos, weigh din pati yung personal item, which is yung backpack ko. So, all in all, total niya was 14 kilos. So, in short, dapat ang personal item mo at yung cabin baggage, which is yung carry-on baggage mo, should total 7 kilos. They're very strict. So, kaya kami, naglipat-lipat kami
dun for like 20 minutes. Kahit punong-punong-puno na yung luggage namin, both pieces of luggage namin, punong-puno na. We had to throw yung mga paper bags. Buti na lang dito, wala kang guilt pagka tinapon mo yung mga paper bag kasi they recycle it. Pati yung boxes ng shades ko, boxes ng pinabili, tinanggal namin yun para mas may space pa kami. So in short, if you're flying via HK Express and you choose the Max, kasi may iba-iba yan eh, ultra light, light, essential, Max. Max kasi yung pinili namin dahil nga may mga big luggage kami. So when you choose the Max, kasama doon 32 kilos na big luggage, yung check-in, tapos magkasama na yung carry-on at saka personal item as 7 kilos siya. Gets nyo na? So ganun yun. Kaya wag na kayo malito. And of course, since maliit lang na plane yun, talagang bayad talaga per baggage dyan. So kaya minsan, meron ding perks kapag when you fly via full cost airline kasi kasama na dun yung luggage at hindi tinitimbang pati yung personal item mo. So dito sa HK Express, very strict sila. Tinitimbang ang personal item at tinitimbang ang cabin baggage or carry-on luggage mo na should total 7 kilos. Wait, meron akong papakita sa inyo. Ito yung illustration nila. Total weight up to 7 kilos ng 1 cabin baggage and 1 personal item. So your cabin must fit inside this gauge. Ito yung gauge nila. Yan. In short, if you purchase light and max fare, magkasama na yan, total yung dalawa. Pero kapag ultra light, walang ganito, walang cabin baggage. Personal item lang talaga. Okay? So, I hope that explains and clears everything. Since also, connecting flight kami or in transit kami or layover, dalawang boarding pass. So, yung unang boarding pass is from Hiroshima to Hong Kong and then Hong Kong to Manila. So, yung luggage namin, makikuha na namin siya at makikita na namin siya sa Manila na. Diretso na siyang Manila. Hindi na namin siya makikita sa Hong Kong. Ito pala yung itsura ng personal item namin at cabin baggage. Yan. So, dapat total niyan ay 7 kilos. Going home, guys. Nasa plane na kami. We just boarded. First time in HK Express. Okay lang. The usual. Walang TV. Kasi HK Express nga siya. Tapos may mga pamagazine lang dito. Pagkain, usually. Hong Kong Bites. Tapos, wala na. Yun na yun. Legroom, okay naman. Sakto lang. Nandito yung bag ko sa ilalim. Nare-recline, syempre. Yun lang. Walang nothing special. Kasi nga, this is a sister company of Cathay Pacific and this is their budget airline. Malit lang yung plane. 3 per aisle. Our meal and flight meal. Ika lang, paano ito bubuksan? Help! Pineapple bar. Mike's meal is dumplings and curry balls. Wow! And this one. Happy ka? Happy ka? May barbecue pork sa loob. Nice. Guess what? We're back in Hong Kong. Dito tayo nag-layover. Grabe guys, ang saya. Kasi nag-land kami 10 minutes before 6 p.m. Nasa immigration ako. Yung immigration ko, dahil frequent visitor ako dito sa Hong Kong, ano na lang siya, code na lang siya in yung fingerprint ko. So, parang wala pang 1 minute yung tinagal ko sa immigration. Wala rin kasing pila. So, yun yung benefit kapag frequent traveler ka dito sa Hong Kong. If you have been to Hong Kong 4 times in the last year or with the same year, pwede ka nilang bigyan ng frequent visitor pass or something like that or code na nakadikit sa passport mo. Tapos yun na lang yung ilalagay mo sa machine nila. So, nandito na kami ngayon sa Citygate Outlet. Hanap kami ng pagkain kasi gusto namin kumain ng masarap. Saan kaya tayo? Gusto ko ng samgyup. Charot. Samgyup. Naghanap ng samgyup. Ay, shucks, may yakiniko. Gyuka ako. Ayan o, level 7. Hilig talaga kami sa yakiniko or samgyup. Yan ang mga gusto namin kainin ni Mike. So, dito kami sa Citygate Outlet. It's just 1 bus away from the airport. Bus S1 ang sinakyan namin. It took us 10 minutes to be here kasi may stops yun. So, okay na rin. Saya. Kain muna kami. Aalis kami dito na 9 p.m. 9:30 the most. Kasi 10:20 ang boarding time namin for our flight to Manila. Dito na rin tayo sa Citygate. Papakita ko na sa inyo yung mga restaurants. Maraming restaurants dito
dito. Hiwa-hiwalay siya per floor. So like ito, 3rd floor sa baba, Outback. Tapos Paradise Dynasty dito sa 4th floor. Merong Beijing Duck Restaurant, may Pizza Express. Tapos dito yung sinasabi ko na may On, yung Go Wild. Pero limited lang yan. Pupunta kami ng 7th floor. Guys, dito sa 5th floor, andito yung Hong Kong Disneyland Treasures. Ito yung mga discounted. Like to, all items 50% off. 2 or more, 70%. Yan. May mga bricks houses din dito. May restaurant na naman. So, sa pinakamataas, nandun yung food court. Kasi food court is under maintenance. May sinihan din dito sa City Gate. Pwede kang mag-kill time here. And then, uy! Restaurant to since 1990. Cheng Goose. Interesting. Oh, meron ding Genki Sushi. Ito yung food court. December 2025 pa daw siya. Tama lang kasi mukha na siyang luma. Oh no, may pila din. Sa Gyokaku. Ito na yung napili namin. Sa Cheng Goose tayo. Michelin to since 2019 until 2024. Ang galing. Wala pang pila. Tapos at least may upuan. Pwede kaming makipagkwentuhan with our friends here. So we ordered set meal for 2. So may breeze food, 189. Medyo pricey kasi nga Michelin tapos goose pa. Specialty nila. Tapos yan. Signature smoked goose. Wow. Love it. Excited ako kumain ng rice. So yung soup at saka salad. Ito yung soup. Lalasa. Lalasa? Ay! Ang bilis ah. Akala ko mamaya pa kayo ate.